Magandang araw, ako si Ana. Ano nga ba ang proseso sa pag-request ng Barangay Officials Death Benefit Assistance o BODBA? Pursuant to Executive Order EO No. 139 dated August 18, 2001, amending EO 115 dated August 5, 2002, ang mga opisyal ng barangay na namatay sa panahon ng kanilang termino sa opisina ay saklaw ng mga death benefit claims sa buong bansa. Ang yumaumpo ng barangay ay maaaring makakuha ng 20,000 pesos death benefit at 2,000 pesos naman para sa mga magagastos sa libing. Samantala, ang yumao o namatay na miyembro ng sangguniang barangay kasama ang SK chairperson bilang ex officio members, barangay secretary at barangay treasurer ay maaari ring makakuha ng 10,000 death benefit at 2,000 pesos naman para sa mga magagastos sa libing. Sino nga ba ang maaaring makakuha ng benepisyaryong ito? Ang maaaring mag-avail ito ay ang mga sumusunod: asawa, anak at magulang. Kung sakaling hindi kasama ang claimants, ay nangangahulugang hindi kasali sa listahan ng mga benepisyaryo sa Barangay Officer Information Sheet. Kailangan nitong magpakita ng mga legal na dokumento upang maging eligible sa mga benepisyo at patunayan na kamag-anak siya ng namayapang opisyal ng barangay. Kailangan niyang isumite ang mga legal na dokumento na nakalista sa Citizens Charter Service Request Form ayon sa kaukulang paraan. Ako naman si Isay, at ito ang mga kinakailangang dokumento para sa Barangay Officials Death Benefit Assistance o BODBA na dapat na maipasa. Una ay ang Accomplished Citizens Charter Service Request Form. Ito ay maaaring makuha sa tanggapan ng DILG o kaya naman ay sa official website nito. Ang Oath of Office na maaaring makuha naman sa ating barangay. Sumunod ay ang Certificate of Incumbency na maaaring makuha sa tanggapan ng DILG o kaya naman ay sa punong barangay. Ang pang-apat ay ang Certified True Copy of Death Certificate of the Deceased Barangay Official o DBO na maaari namang makuha sa Local Civil Registrar. At ang panghuli ay ang photocopy ng anumang government-issued ID ng claimant. Narito pa ang ibang mga kinakailangang dokumento. Una ay ang Certified True Copy of Marriage Certificate kung ang claimant ay asawa ng namayapang opisyal ng barangay. Ito ay maaaring makuha sa Local Civil Registrar o kaya naman ay sa Philippine Statistics Authority. Pangalawa ay ang birth certificate kung ang claimant ay anak naman ng namayapang opisyal ng barangay. Ito ay maaari ding makuha sa Local Civil Registrar o kaya naman ay sa Philippine Statistics Authority. Pangatlo ay ang Certified True Copy of Birth Certificate ng namayapang opisyal ng barangay. Ito ay maaari ding makuha sa Local Civil Registrar o kaya naman ay sa Philippine Statistics Authority. Ang pang-apat ay ang Affidavit of Two Disinterested Parties. Kung ang namayapang opisyal ng barangay ay walang asawa, ang claimant ay ang kanyang magulang o kapatid na may pagkakaiba sa pangalan ng namayapang opisyal ng barangay. Ito ay maaari namang makuha sa lawyer o sa notary public. Panglima ay ang Affidavit of Two Disinterested Parties kung ang yumaong opisyal ay single. Ang claimant ay dapat kapatid at may discrepancy na nakapangalan sa yumaong barangay official na maaaring makuha sa Public Attorney's Office. Kinakailangan mo ring kumuha ng waiver of rights kung sakaling higit pa sa isa ang magiging benepisyaryo, katulad na lamang ito sa kaso ng may kapatid. Pangpito ay ang Affidavit of Guardianship kung sakaling minor de edad pa lamang ang mga claimants. Kinakailangan mo ring kumuha ng affidavit bilang patunay na walang una o pangalawang benepisyaryo.
At ang panghuli ay ang Special Power of Attorney o ang tinatawag na SPA kung sakaling hindi makakapunta ng personal ang claimants. Ako naman si Isko. Ngayong alam mo na ang mga kinakailangan dokumento, alamin naman natin ang mga hakbang sa pagpasa. Punan ang hinihinging impormasyon sa Citizens Charter Request Form o CCSRF at ipasa ito sa Municipal Local Government Operations Officer o MLGO Office kalakip ang sulat na kinakailangan at iba pang mga nabanggit na dokumento. Narito naman ang detalyadong aksyon na dapat gawin ng ahensya. Una, itanggapin, i-record at suriin ang ginawang Citizens Charter Service Request Form at iba pang kinakailangan dokumento. Kung mayroong kakulangan o pagkakamali, sabihan ng claimant at ibalik ang request. Pangalawa, prosesuhin ang death benefit claim at isumiti ito sa DILG Provincial Office sa pamamagitan ng Barangay Information System Death Benefit Claims or the BIS-DBC module. Pangatlo, siyasatin ang pagiging tama at pagiging kompleto ng death benefit claims request at isumiti ito sa Regional Office sa pamamagitan ng Barangay Information System Death Benefit Claims Module. Para sa anumang hindi pagkakatugma o kakulangan, ibalik ito sa Municipal Local Government Operations Officer para sa angkop na aksyon. Ika-4, siyasatin ang pagiging tama at kompleto ng death benefit claims request at isumiti ang mga dokumento sa approving authorities. Kung may hindi pagkakatugma o kakulangan, ibalik ang mga dokumento sa Regional Office para sa angkop na aksyon. Ika-5, isumiti sa Section Chief ang pinagsama-samang listahan sa pamamagitan ng DMS para sa pagsasagawa ng cover memo para sa Office of the Assistant Secretary for Finance, Administration and Controllership at sulat ng transmittal sa Department of Budget and Management. Tanggapin ang Special Allotment Release Order or ang tinatawag na SARO at Notice of Cash Allocation. Ihanda at ipalabas ang Sub-Allotment Release Order or the SRO sa mga nararapat na Regional Office at ihanda ang Notice of Transfer Allocation sa pamamagitan ng Financial Reporting System. Tanggapin ang Sub-Allotment Release Order at prosesuhin ang paglipat ng pondo sa mga nararapat na Provincial Office. At kung kumpleto na at aprobado na ang mga dokumentong kinakailangan, maaari mo nang tanggapin ang Sub-Allotment Release Order at ihanda ang mga cheque. Maaari mo na rin abisuhan ang mga benepisyaryo sa pamamagitan naman ng Municipal Local Government Operations Officer. Sunod, tanggapin ang cheque at gawin ang Customer Client Satisfaction Survey. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!